So, marami na raw nag-aatrasan, okay, na pumirma doon sa resolution. Okay, kasi na-draft na daw eh. Yung i-impeach nga si Sara for the second time. Okay? So, yun yung pinapakalat nila mga kaloys. Pero para sa akin, ito po ay mind conditioning. It's just like survey. Okay? Yung mga survey nila na ang taas ng approval rating ni Sara. Di ba? Bakit ayaw nyo magkali survey? Bakit umaasa kayo sa survey firm? So, yun na nga. Marami daw nga atras. I don't think so. Hindi naman bobo yung mga yung mga politician pag maglaro sa politika, di ba? Nandyan sila kasi magaling sila maglaro eh. So, I don't think so. Kaya yun po ang aking analysis. May impeach talaga si Sala sa Kamara. Kasi kung titingnan niyo mga kaloys, yung mga nasa Senado nga, like Tito Soto, ay talagang prepared na. Di ba? Na forthwith na talaga pag maipasa yung impeachment. Okay? At yun talagang inaabangan nila. And sabi ko nga sa inyo, do you think hindi babrasuhin ni Liza Marcos para ma-impeach itong si Sara at maprotektahan si BBM? Kaya sabi ko nga sa inyo, noon pa, consider it done. Okay? So, doon sa first impeachment, maraming nangyari eh. Kaya nga si Cheese, di ba? Dahil sa kanya, hindi na forthwith, ayun, mukhang makukulong. Nag-traitor kasi kay Liza eh. Right? So, in-underestimate nila si Liza. Nasa power si BBM eh. Influencer ni BBM si Liza. Right? So, I hope lesson learned yan sa ibang mga nagbabalak, okay, na pigilan itong impeachment mga kaloy. So, eto na nga, dahil nga doon sa ating analysis, mukhang ma-impeach talaga si Sara dahil sa action na rin ni Sara. So, ano yung action ni Sara mga kaloys? Eto. Okay? Pinayagan na si Sara mag-travel. Si Sara the Explorer. So, May 2 to 15. Ako, baka magkita kami sa Europe mga kaloys. Okay? 5 days from now, alis kasi ako papunta ng Europe. So, baka ma-interview ko si Sara mga kaloys. Pero, I doubt magpapa-interview siya. Kasi kailangan talaga niya ng advanced script. Diba? Kasi magreklamo siya pag wala doon yung question. Diba? So, ganun po siya. Kainutil. Okay? So, yun ang mga kaloys. Magta-travel sa Europe kasama ang Korea. So, hindi sinabi dito kung ano yung purpose. Tingnan natin eh. Okay? 5 country. So, ganun sila kayaman mga kaloys. Kaya sabi ko, the probability is very high na hindi lang bilyonarya, okay, itong si Sara, kundi trilyonarya. Base dun sa mga kaloys, sa initial pa lang na pinakita ng AMLAC, di ba? 6.7 billion. Pero idagdag mo yung Pogo, yung mga flood control na ghost, yung mga ghost classroom, ghost employees, di ba? So, I think trilyones yan. So, abangan natin sa impeachment trial sa Senado kasi dagdagan pa yung malalaman pa natin yung maraming transactions. Starting 2007 hanggang present. At saka bakit wala siyang cash on hand nung ilang years? Di ba? Bakit? Saan ba tinatago? So, dito mga kaloys, inano daw, very urgent daw. Bakit siya nagmamadali? Okay? Yan yung i-analyze natin mga kaloys. Bakit kailangan niyang umalis? At bakit kailangan niyang magmamadali? So, the Netherlands, punta din ako sa the Netherlands mga kaloys. So, baka magtagpo ang landas namin doon. South Korea, Belgium, Germany. Nandun din ako sa Germany mga kaloys. Okay, shoutout sa mga viewers sa Germany or sa Netherlands. Okay, pwede tayong magkita-kita. At United Kingdom, kung sa London siya mga kaloys, possible magkikita din kami kasi ito rin yung day, okay, or week na pupunta ako dun sa Europe. Okay, so pasensya na kung hindi ako makapag-live everyday, pero I will try this time mga kaloys kahit nasa Europe ako or nagta-travel.
everyday magkita-kita tayo, okay? So, eto mga kaloys, bakit urgent? Okay, ano ba yung mangyayari ngayong week dyan sa Pilipinas? Di ba sa May 4, possible na magpirmahan na. Okay, pero sabi nila parang May 11 daw. Pero yun na nga, in the span of, yung span ng time na yon, May 2 to 15 siya. Kailan yung possible na ma-impeach siya? May 4 or May 11. So, pasok doon sa kanyang pagta-travel. Hindi nga malinaw anong purpose, bakit kailangan niyang mag-travel. Right? Pupunta siya sa Netherlands, hindi naman din niya araw-araw maano yung tatay niya. At yun na nga, maraming DDS nagsisisi dahil kay Sara ay na-ICC ang kanyang tatay kasi ayaw makinig. Diba? So, dumepensa lang yun si Digong, ayun, napasama na ICC. Right? Sa South Korea, marami bang OFW doon na bibisitahin niya? Pumunta ako sa South Korea mga kaloys, may mga Pilipino doon pero mga turista. Rarely na makikita ka ng Pinoy na nagtatrabaho doon talaga. Unlike sa Hong Kong, ang dami talagang ano. So, tama yung ginawa ni Digong bago siya na ICC. Di ba? Ay pumunta sa ano. So, may reason siya. Kung baka may palusot na kailangan kong bisitain ang mga Pilipino sa Hong Kong. Pero yun na nga, ang purpose pala doon na iniiwasan yung warrant of arrest. Pero hindi rin nakawala. Nahuli din si Digong. Kaya diretso sa The Hague. So itong si Sara, bakit very urgent? Ito mga kaloys, mga anggulo ang titingnan natin. Unang-una, mukhang may gagawin sila. Okay? Ang kampo ni Sara, mukhang may gagawin. Baka this time, gusto nilang kunin ng ulo ni BBM. Kasi that's the only way. Kasi huling alas si Sara eh. Kung may mangyari kay BBM, presidente si Sara. Diba? Kaya nga, all out na sila eh. Sa pera, diba? Sa kung sino man yung pwedeng manira kay BBM or i-influence nila na mag-class itong mga nasa militar, diba? Gagawin na talaga nila kasi ano na sila eh. Parang malapit na ma-checkmate, diba? All out na. Wala nang purpose kung bakit hindi ilabas lahat ng funds. Right? Parang it's do or die ang naging nangyari mga kaloy. So, isang anggulo yun na pwede kasing may gagawin sila or may mangyaring gulo sa Pilipinas pero nakaalis siya. 'Di ba? Kasi pwedeng malaman kaagad kung sinong pasimuno doon, so pwede siyang arestuhin kaagad. Take note, si Zaldico nga na bilyones lang ang pera, hirap na hirap pa hulihin. So possible din na yun ang gagawin niya. Nag-gets yung point ko mga kaloys. Kung pera-pera lang, kung kaya ni Zaldico, kaya din niya. And you have to take note also mga kaloys na yung sinabi nga ni Amy na sigurado siyang magkakaroon ng warrant of arrest itong si Sara sa ICC. Chinek natin. May probability ba? Yes. Bakit? The same person na naging witness laban kay Digong ay yun din ang nagsasabi about dun sa tukhang style ni Sara. Actually, yung tukhang daw na word, ang nag-coin daw dun ay si Sara at saka si Bato. Okay? So, kung pinapaniwalaan ng ICC yung narration ng witness, kaya nandun si Digong, di ba? Bakit ayaw paniwalaan ng ICC the same person magsabi about dun sa tukhang ni Sara? Kaya the probability is very high na magkakaroon din siya ng ICC warrant of arrest. Itong si Sara, pero different case.